12 lalaki ang lumakad kasama ni Jesus. Ibinahagi ang kanyang mga turo sa malalayong lugar. Ngunit matapos ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanilang mga paglalakbay ay nauwi sa pagdurusa, pang-uusig at kalaunan, kamatayan bilang mga martir. Nakatakda na ang kanilang kapalaran. Bawat isa sa kanila ay humarap sa malupit at marahas na katapusan. Ngunit bakit ito nangyari? At anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa halagang kanilang ibinayad? Ngayon, susuriin natin ang mga huling araw ng 12 apostol ni Jesus. Paano sila namuhay, paano sila namatay, at paano nabuo ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang mga sakripisyo. Mula sa pagpapako, sa krus at pagbitay, hanggang sa pagkakatapon at pagtataksil, ang kanilang mga kwento ay puno ng tapang, katapatan at pananalig. Manatili ka at ating tuklasin ang nangyari sa bawat apostol at ang pamana na kanilang iniwan. Sila ay mga mangingisda, maniningil ng buwis at mga rebelde sa pamahalaan. Karaniwang tao na tinawag para sa isang pambihirang misyon. Personal na pinili ni Jesus ang 12 apostol upang ipalaganap ang kanyang mensahe. Ngunit matapos siyang muling mabuhay mula sa kamatayan na puno ng panganib ang kanilang mga buhay, ito ang 12 pinili ni Jesus. Kasama niya silang naglakbay, nakinig sa kanyang mga turo, at pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, dinala nila ang kanyang mga salita sa buong mundo. Si Pedro, kilala rin bilang Simon Pedro, ang naging pundasyon ng simbahan. Si Andres, ang unang alagad na sumunod sa kanya. Si Santiago, anak ni Zebedeo, kilala sa kanyang masigasig na pangangaral. Si Juan, ang alagad na pinakamamahal ni Jesus. Si Felipe, ang masigasig na tagapagdala ng mensahe. Si Bartolome, kilala rin bilang Natanael, ang tunay na anak ng Israel. Si Tomas, nakilala sa kanyang pagdududa. Si Mateo, dating tinatawag na Levi, ang maniningil ng buwis na nakatagpo ng pananampalataya. Si Santiago, anak ni Alfeo, ang tahimik na tagasunod. Si Tadeo, kilala rin bilang Judas, ang nagdala ng pag-asa. Si Simon na masigasig, ang revolusyonaryo na pumili ng bagong landas. Si Judas Iscariote, ang nagtaksil sa kanya. Matapos ang pagkabuhay ni Jesus, tinanggap ng mga apostol ang isang napakalaking misyon, ang ipalaganap ang kanyang mga turo sa buong mundo. Dahil sa matatag na pananampalataya, naglakbay sila sa iba't ibang mga lupain. May ilan na nangaral sa Roma, ang iba'y umabot pa sa India at Ethiopia. Ngunit kapalit ng misyon na ito ay matinding kapighatian. Habang lumalaganap ang Kristyanismo sa buong mundo, ang kanilang katapatan sa pananampalataya ay nagdulot ng matinding pagdurusa. Isa-isa silang hinanap, pinahirapan at pinatay. Napanatili ang kanilang mga kwento sa mga kasaysayan, sulat ng simbahan at sinaunang mga dokumento. Magsimula tayo kay Simon Pedro, ang lalaking tinawag ni Jesus na bato. Si Simon Pedro na nanguna sa mga apostol ay buong tapang na nangaral sa Roma. Ngunit sa panahon ni Emperador Nero, ang mga Kristiyano ay sinisisi sa mga sakuna. Matapos ang malaking sunog sa Roma noong 64 AD, maling ibinintang ni Nero sa mga Kristiyano ang nangyari na naging simula ng mabangis na pag-uusig. Nahuli si Pedro at hinatulang mamatay. Ipinako siya sa krus ng patiwarik bilang pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba kay Jesus. Ang kanyang kamatayan ay naging makapangyarihang simbolo ng pananatiling matatag sa pananampalataya at ang kanyang papel bilang pundasyon ng simbahan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Si Andres, kapatid ni Pedro, ay nagdala ng mensahe ni Jesus sa Gresya kung saan marami siyang nahikayat sa pananampalataya. Ngunit ang kanyang tagumpay ay ikinagalit ng mga Romanong opisyal. Matapos siyang hulihin, hinatulan din siyang ipako sa krus.
Ngunit sa halip na karaniwang krus, siya ay iginapos sa krus na hugis X dahil sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat mamatay sa paraang tulad ng kanyang tagapagligtas. Sa loob ng 2 araw, siya'y nangaral mula sa krus hanggang siya'y pumanaw. Ang kanyang alaala ay patuloy na buhay, lalo na sa Scotland kung saan ang krus ni Andres ay naging pambansang simbolo. Si Santiago, anak ni Zebedeo, ay isa sa mga pinakamatapat na alagad ni Jesus. Kasama ng kanyang kapatid na si Juan, kabilang siya sa unang tinawag ni Kristo. Nasaksihan niya ang pagbabagong anyo ni Jesus at kabilang sa panloob na bilog kasama ni Pedro at Juan sa mga mahahalagang sandali. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, buong tapang na nangaral si Santiago sa Jerusalem kahit na dumarami ang tumututol sa mga Kristiyano. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naging target. Noong 44 AD, si Haring Herodes Agripa na nais makuha ang pabor ng mga pinunong Hudyo ay nag-utos na siya'y patayin. Nahuli si Santiago at hinatulang mamatay at siya ang kauna-unahang apostol na pinaslang. Ayon sa sinaunang tradisyon, sa araw ng kanyang pagbitay, ang mismong lalaking nagsumbong sa kanya kay Herodes ay labis na nahipo sa matatag na pananampalataya ni Santiago, kaya't nagbagong loob ito at piniling mamatay kasama niya. Dinala si Santiago sa mga lansangan ng Jerusalem na papaligiran ng mga kawal Romano, ngunit hindi siya natakot. Habang itinaas ng tagapagbitay ang kanyang espada, ipinanalangin ni Santiago ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa isang saksak, siya ay pinugutan ng ulo at tinatakan ng kanyang dugo ang kanyang pananampalataya. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pamana. Makalipas ang maraming siglo, lumaganap ang paniniwala na ang kanyang mga labi ay dinala sa Espanya sa paraang milagroso at ngayoy namamahinga sa Santiago de Compostela. Hanggang ngayon, libo-libong mga peregrino mula sa buong mundo ang naglalakad sa tanyag na Camino de Santiago bilang pagpupugay sa kanya. Patunay na ang kanyang pagkamatay ay hindi wakas, kundi simula ng isang espiritual na paglalakbay. Si Juan, ang alagad na minahal ni Jesus, ang tanging apostol na nanatili sa paanan ng krus habang ipinapako si Jesus. Kay Juan ipinagkatiwala ni Jesus ang pag-aalaga sa kanyang inang si Maria. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, naging haligi si Juan ng unang simbahan, matapang na ipinangaral ang Ebanghelyo at pinalaganap ang mensahe ni Kristo sa buong Imperyong Romano. Ngunit hindi nakaligtas ang kanyang impluensya sa mga mata ng mga pinuno. Sa ilalim ng paghahari ni Emperador Domitian, matinding pag-uusig ang naranasan ng mga Kristiyano at si Juan na noon ay matanda na ay inaresto. Determinado ang mga opisyal na patahimikin siya. Ayon sa tradisyon, sinubukan siyang patayin sa pamamagitan ng paglubog sa kumukulong mantika, ngunit siya ay milagrosong nabuhay dahil sa pagkabigla ng mga autoridad sa kanyang pagkakaligtas. Pinalayas na lamang siya sa malayong isla ng Patmos. Doon, sa gitna ng pag-iisa, naranasan ni Juan ang sunod-sunod na di pangkaraniwang pangitain. Sa gabay ng Diyos, isinulat niya ang aklat ng pahayag, isang makapangyarihang hula ukol sa katapusan ng panahon, puno ng masisidhing larawan at mahalagang mensahe para sa mga unang komunidad ng Kristiyano. Pagkatapos ng kamatayan ni Domitian, pinayagan si Juan na bumalik sa Efeso, kung saan ipinagpatuloy niya ang pagtuturo at pagsusulat. Hindi tulad ng ibang mga apostol, umabot si Juan sa katandaan at namatay ng mapayapa bandang 78 AD. Patuloy na nakaaapekto ng malalim sa Kristyanismo ang kanyang mga salita. Hanggang na ngayon, ang mga labi ng Basilika ni San Juan sa Turkey ay nagpaparangal sa kanyang dakilang ambag. Isang alaala sa huling apostol na personal na nakakilala kay Kristo at nakasaksi sa kanyang kaluwalhatian.
Si Felipe, isa sa mga unang tagasunod ni Jesus, ay mahalagang bahagi sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa malalayong lugar. Kilala siya sa kanyang malalim na kaalaman sa kasulatan at buong tapang niyang ibinahagi ang ebanghelyo sa mga rehiyong tutol sa bagong pananampalataya. Dinala siya ng kanyang misyon sa Phrygia, sa kasalukuyang Turkey, kung saan gumawa siya ng mga himala at maraming tao ang naniwala kay Kristo. Ngunit ang lumalawak niyang impluensya ay ikinagalit ng mga Romanong opisyal at mga lokal na lider ng paganong relihiyon na itinuring siyang isang banta. Inaresto si Felipe sa lungsod ng Hierapolis at hinatulan ng kamatayan. Ayon sa tradisyon, ipinako siya ng patiwarik sa krus na hugis X tulad ng sinapit ni Apostol Andres. Kahit sa kanyang huling sandali, ipinangaral pa rin ni Felipe ang pag-ibig ni Kristo mula sa krus, nananawagan sa kanyang mga tagapagpahirap na magbalik loob. Ikinuwento ng ilan na kinuha ng kanyang mga tagasunod ang kanyang katawan at inilibing siya sa Hierapolis kung saan nanatili ang kanyang impluensya. Hanggang ngayon, ang sinaunang guho ng Hierapolis ay tahimik na saksi sa kanyang sakripisyo at ang kanyang pamana ay buhay pa rin sa milyon-milyong tao na patuloy na ibinabahagi ang mensahe na minsan niyang ipinaglaban. Si Bartolome, kilala rin bilang Natanael, ay isa sa mga hindi gaanong kilala ngunit lubos na tapat na apostol. Matapos ang pagkabuhay ni Jesus, dinala niya ang ebanghelyo sa malalayong lugar tulad ng India, Mesopotamia at Armenia. Sa Armenia, higit na naging malalim ang kanyang impluensya kung saan napaniwala niya si Haring Polymnius at marami sa kanyang nasasakupan sa pananampalatayang Kristiyano. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng kanyang mensahe. Nagalit ang mga paganong pari sa pagkawala ng kanilang kapangyarihan, kaya't nagbalak silang ipapatay si Bartolome. Naimpluwensyahan nila ang kapatid ng hari na magbigay ng utos laban sa kanya. Nahuli si Bartolome ng mga sundalo at hinatulan ng isa sa pinakamarahas na kamatayan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ayon sa mga kwento, siya ay binalatan ng buhay at pinugutan ng ulo. Ngunit kahit sa matinding paghihirap, hindi siya tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagkamartir ay naging simbolo ng hindi matitinag na paniniwala at ang balita tungkol dito ay lumaganap lampas sa Armenia. Inilipat ang kanyang mga labi sa Roma, kung saan siya ngayon ay nakalibing sa Basilika ni San Bartolome. Hanggang ngayon siya ay pinararangalan bilang patron ng mga tagapaglapat ng balat, tagagapos ng aklat, at ng lahat ng nagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Si Tomas, na madalas tawaging Tomas na nagdududa dahil sa kanyang alinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay naging isa sa pinakamasigasig na misyonero ng Kristyanismo. Mas malayo ang kanyang nilakbay kaysa sinumang apostol hanggang India, kung saan ipinakilala niya ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa kailanman nakarinig tungkol kay Kristo. Ayon sa tradisyon, naglakbay si Thomas sa katimugang bahagi ng India, nag-akay ng marami at nagtayo ng ilang pamayanang Kristiyano. Ngunit ang kanyang lumalawak na impluensya ay ikinagalit ng mga Brahmin na pari na nakita ang kanyang mensahe bilang banta sa kanilang kapangyarihan. Isang araw, habang taimtim na nananalangin si Tomas sa isang yungib malapit sa kasalukuyang Chennai, ipinadala ng mga pari ang ilang lalaki upang wakasan ang kanyang buhay. Tinamaan siya ng sibat sa tagiliran, isang sugat na kahalintulad sa dinanas ni Jesus sa krus. Bumagsak si Tomas, ngunit patuloy pa rin siyang nanalangin hanggang sa kanyang huling hininga. Nanatiling buo ang kanyang pananalig kahit sa harap ng kamatayan. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang kanyang misyon sa India sa pamamagitan ng sinaunang pamayanang Kristiyano na kilala bilang mga Kristiyanong Tomas.
Pinaniniwalaang ang kanyang mga labi ay nasa Santong Basilika sa Chennai, isang buhay na alaala ng kanyang paglalakbay at sakripisyo. Si Mateo, na dating maniningil ng buwis at kinamumuhian ng marami, ay naging isa sa mga pinakamatapat na alagad ni Jesus. Matapos masaksihan ang pagkabuhay ni Kristo, lubos siyang nag-alay ng sarili sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maingat niyang isinulat ang mga salita ni Jesus na ngayoy kilala natin bilang Ebanghelyo ni Mateo, isa sa mga pinakamaimpluwensyang aklat kailanman. Dinala siya ng kanyang paglalakbay sa Ethiopia, kung saan nangaral siya sa mga hari at karaniwang mamamayan. Dahil sa kanyang mensahe, marami ang naniwala, kabilang na ang isang lokal na hari. Ngunit labis itong ikinagalit ng mga paganong pari na natakot sa pagkawala ng kanilang kapangyarihan. Upang wakasan ang misyon ni Mateo, kinumbinsi nila ang bagong pinuno na ipapatay siya. Ayon sa tradisyon, habang nangunguna sa isang pagtitipon sa simbahan, bigla siyang inatake at sinaksak ng espada at ang kanyang dugo ay umagos sa altar kung saan niya ipinangaral ang pag-ibig ni Kristo. Bagamat natahimik ang kanyang tinig, nagpatuloy ang kanyang mensahe. Ang kanyang ebanghelyo ay naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, nagbibigay gabay sa mga mananampalataya sa loob ng maraming siglo. Hanggang ngayon, siya ay pinararangalan bilang patron ng mga maniningil ng buwis at mga accountant. Patunay na kahit ang pinakahamak ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. Si Santiago, anak ni Alfeo, ay isa sa mga pinakatapat ngunit hindi gaanong kilalang apostol. Madalas siyang tawaging Santiago na mababa at naging mahalagang pinuno sa mga unang Kristiyano sa Jerusalem. Tinutulungan silang manatiling matatag sa kabila ng lumalalang pag-uusig. Ang kanyang matibay na pananampalataya ay nagdulot sa kanya ng sigalot sa mga pinunong Hudyo na itinuring ang Kristyanismo bilang isang seryosong banta. Ayon sa mga ulat, dinala si Santiago sa harap ng Sanhedrin, ang parehong grupo na nagpataw ng hatol kay Jesus. Inutusan siyang talikuran ang kanyang pananampalataya, ngunit tumanggi siya. Dinala siya sa tuktok ng templo at inutusang itakwil si Kristo sa harap ng publiko. Sa halip, buong tapang niyang ipinahayag ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa galit, itinulak siya pababa mula sa templo. Sa kabila ng matinding pagbagsak, nabuhay pa siya. Habang nakahandusay sa lupa, nananalangin pa rin siya para sa mga nanakit sa kanya. Ngunit isang tao ang lumapit at pinalo siya sa ulo ng pamalo na tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Ang kanyang huling mga salita ay puno ng pagpapatawad, isang perpektong salamin ng mensaheng buong buhay niyang ipinahayag. Bagamat hindi kasing tanyag ang pangalan ni Santiago, ang kanyang pamumuno ay may malaking papel sa pagtatag ng maagang simbahan. Ngayon, siya ay ginugunita bilang isang santo at ang kanyang kwento ay paalala sa tunay na halaga ng pagsunod kay Kristo. Si Judas, kilala rin bilang Tadeo, ay isa sa mga pinakamatapat ngunit hindi gaanong kinikilalang apostol ni Jesus. Madalas siyang napagkakamalang si Judas Iscariote, ngunit si Judas ay naging simbolo ng matatag na pananampalataya. Naglakbay siya ng malalayong distansya upang ibahagi ang mensahe ni Kristo, kasama si Simon na masigasig sa Persya, kung saan maraming tao ang nahikayat sa pananampalatayang Kristiyano. Subalit, ang lumalawak nilang impluensya ay ikinabahala ng mga lokal na pinunong parelihiyon na inakalang isang banta ang Kristyanismo sa kanilang matagal ng mga tradisyon. Pinayuhan nila ang hari ng Persya na kumilos laban sa kanila. Ayon sa tradisyon, inaresto sina Judas at Simon at hinatulan ng kamatayan dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya. Si Judas ay pinatay sa pamamagitan ng marahas na pambubugbog gamit ang pamalo, habang si Simon ay pinaslang sa pamamagitan ng espada
o sibat. Ang layunin ng kanilang pagbitay ay patahimikin sila, ngunit sa halip nanatili ang alaala ng kanilang katapatan. Hanggang ngayon, si San Judas ay kinikilalang patron ng mga imposibleng kaso, nagbibigay lakas sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Isang makabuluhang pamana mula sa apostol na nanatiling tapat hanggang sa kanyang huling hininga. Ang mga labi nila ay kalaunang dinala sa Roma at inilagak sa loob ng Basilika ni San Pedro bilang walang hanggang paalala ng kanilang debosyon. Si Simon na masigasig, kilala sa kanyang matinding sigasig at di natitinag na paninindigan para kay Kristo, ay patuloy na nagpalaganap ng ebanghelyo sa mga malalayong lupain pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus. Umabot ang kanyang paglalakbay hanggang Persya, kung saan kasama si Judas Tadeo ay maraming tao ang naakay sa Kristyanismo. Ngunit ang kanilang lumalawak na tagumpay ay nagdulot ng matinding takot sa mga paganong pari na ayaw mawalan ng kapangyarihan. Pinaniwala nila ang hari ng Persya na ang 2 apostol ay banta sa kanyang pamumuno. Dahil dito sila ay dinakip at pinatay. Ayon sa tradisyon, si Simon ay maaaring ipinako sa krus o pinatay sa pamamagitan ng paglalagari sa kanyang katawan. Isang napakabrutal na uri ng parusa na layong takutin ang iba pang Kristiyano. Sa kabila ng matinding sakit, matatag ang kanyang pananampalataya. Naniniwala siyang si Kristo ang tunay na hari. Hindi napigil ng kanilang kamatayan ang paglaganap ng ebanghelyo. Bagkus, ang kanilang sakripisyo ay naging inspirasyon sa maraming mananampalataya. Ang kanilang banal na labi ay dinala rin sa Roma at inilagak sa Basilika ni San Pedro. Si Judas Iscariote na habang buhay nang kinilala bilang taksil ay dating mahalagang miyembro ng mga tagasunod ni Jesus. Siya ang namamahala sa kanilang salapi at saksi sa mga himala at aral ni Kristo. Ngunit dahil sa kasakiman, pagkabigo o isang mas malalim na dahilan, nakipagsabwatan siya sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. Sa huling hapunan, umalis si Judas at sa hardin ng Getsemani, pinagtibay niya ang kanyang pagtataksil sa pamamagitan ng isang halik. Ang kilos na ito ang nagbunsod sa pagkakadakip ni Jesus at sa pagsisimula ng kanyang pagpapakasakit. Subalit, hindi siya nakadama ng kagalakan sa kanyang ginawa. Habang nahaharap si Jesus sa kanyang kapalaran, nilamon si Judas ng matinding pagsisisi. Ang pilak na minsan ay mahalaga sa kanya, ngayon ay tila isang sumpa. Sinubukan niyang ibalik ang pera sa templo, ngunit tinanggihan siya ng mga pari at itinuring na iyon ay dugo ng inosente. Nag-iisa at wasak ang loob, winakasan ni Judas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Sa Ebanghelyo ni Mateo, sinabing binili ng mga pari ang isang lupa gamit ang pilak at tinawag itong bukid ng dugo, bilang alaala ng malagim na wakas ni Judas. Sa ibang tala tulad ng sa Aklat ng Mga Gawa, inilarawan ang kanyang pagkamatay sa ibang paraan na parehong nagpapakita ng matinding kaparusahan ng kanyang ginawa. Ang kwento ni Judas ay isang malungkot na babala tungkol sa kasakiman, pagsisisi at ang mapanirang epekto ng pagkakonsensya. Hindi tulad ng ibang apostol na nakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo, ang alaala ni Judas ay nabahiran ng pagkakanulo at kawalan ng pag-asa. Ngunit dala rin nito ang mahalagang paalala kung gaano kapanganib ang hindi mapatawad ang sarili. Ang mga kwento ng pagkamatay ng mga apostol ay kabilang sa mga pinakamatitinding patotoo ng pananampalataya at sakripisyo. Ngunit madalas ding pinagdududahan ang pagiging tumpak ng mga ito. Ang Bagong Tipan ay nagbibigay ng ilang detalye ukol sa kanilang mga dinanas, ngunit karamihan sa mas kumpletong ulat ay mula sa mga sinaunang Kristiyanong sulatin, tradisyon ng simbahan at mga kasaysayang panrelihiyon. Ang Aklat ng Mga Gawa
na isinulat ni Lucas ay nagdokumento ng pagkamartir ni Santiago, anak ni Zebedeo, at ang mga pagkakabilanggo ni Pedro at Pablo. Bagamat maraming detalye sa pagkamatay ng iba pang apostol ay mula sa mas huling mga teksto tulad ng mga isinulat ni Eusebio, ang unang mahalagang historiador ng simbahan, at mga kwentong gaya ng gawa ni Pedro at gawa ni Thomas, napupunan ng mga ito ang mga kulang sa naunang ulat. Pinatunayan din ng mga Romanong historiador tulad nina Tacitus at Suetonius ang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng mga emperador gaya ni Nero na maling ibinintang sa kanila ang malaking sunog sa Roma. Ang mga ulat na ito ay nagbibigay lakas sa paniniwalang sina Pedro at Pablo ay tunay na namatay sa Roma. Sa halip na mapuksa ang Kristyanismo, ang kamatayan ng mga apostol ay lalong nagpapatatag dito. Ang kanilang huling sakripisyo ay nagbigay tapang sa pamayanang Kristiyano upang magpatuloy sa kabila ng matinding pagsubok. Ang kanilang kabayanihan ay naging simbolo ng panibagong simbahan, nagpapakita na ang kanilang paniniwala ay karapat-dapat ipaglaban hanggang kamatayan. Sa loob lamang ng ilang siglo, ang Kristyanismo na dating inuusig ay naging pangunahing relihiyon ng Imperyong Romano. Napakalalim ng pagbabagong ito mula sa imperyong nagtangkang supilin sila hanggang sa ganap na pagtanggap sa kanilang pananampalataya. Noong 313 AD, idineklara ni Emperador Constantine na legal ang Kristyanismo at di kalaunan ginawang opisyal na relihiyon ng Estado. Hanggang ngayon, ramdam ang kanilang impluensya. Mga simbahan, banal na relikya at mga monumento na nakatuon sa mga apostol ang patuloy na nagpapaalala ng kanilang sakripisyo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang kanilang pagkamartir ay hindi ang katapusan, kundi ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga apostol na ito na dating karaniwang tao lamang, mga mangingisda, maniningil ng buwis at mga may pagdududa, ang siyang nagtayo ng haligi ng isang pananampalatayang binago ang mundo. Ang kanilang matatag na pananampalataya kay Hesukristo sa kabila ng pinakamatitinding pagsubok ay nagbibigay ng walang hanggang aral ng tibay at paninindigan. Hinarap nila ang pagtanggi, pagkakabilanggo, pagpapahirap at kamatayan, ngunit hindi sila umurong sa kanilang paniniwala. Sila ang naging gabay ng lahat ng sumusunod sa kanila. Ang kanilang kahandaang ialay ang sariling buhay para sa Ebanghelyo ay nagpapakita ng lalim ng kanilang paniniwala. Hindi sila mga taong kumakapit sa kasinungalingan, kundi mga lalaking personal na nakaranas ng muling pagkabuhay ni Kristo at handang mamatay para sa katotohanan iyon. Ang kanilang mga sakripisyo ay may malaking naging papel sa pag-unlad ng Kristyanismo. Sa pagsuko nila ng sariling buhay para sa pananampalataya, ipinakita nilang ang pagsunod kay Kristo ay hindi tungkol sa paghahangad ng kapangyarihan o kayamanang makamundo, kundi tungkol sa walang pag-iimbot na paglilingkod sa kapwa at matatag na pagsunod sa layunin ng Diyos. Ang kanilang pagkamartir ay naging inspirasyon sa marami na manatiling matibay kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang paglaganap ng Kristyanismo mula sa isang maliit na pangkat sa Judea hanggang sa pagiging pandaigdigang pananampalataya ay patunay ng kanilang napakalalim na impluensya. Dahil sa kanilang hindi matitinag na pananampalataya, naihatid ang mga turo ni Jesus hindi lamang sa mga hari at emperador, kundi pati na rin sa mga karaniwang tao sa buong mundo. Ang kanilang mga aral na naitala sa mga ebanghelyo at sulat ay patuloy na humuhubog sa buhay ng milyon-milyon hanggang ngayon. Ang mga apostol ay tunay na larawan ng pananampalataya. Isang pananampalatayang puno ng tapang, pagtitiyaga
at malalim na pagtitiwala sa plano ng Diyos. Bagamat sinalubong ng maraming pagsubok, naging makabuluhan ang kanilang mga buhay. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nananatili ang kanilang pamana. Patunay na ang liwanag ay kayang pagtagumpayan ang dilim at ang katotohanan ng Ebanghelyo ay hindi matitinag. Ang kwento ng 12 apostol ay higit pa sa isang kasaysayan. Isa itong epiko ng pananampalataya, sakripisyo at matatag na paninindigan. Sila'y lumakad kasama ni Jesus, nasaksihan ang kanyang mga kababalaghan at inialay ang kanilang buong buhay sa pagpapalaganap ng kanyang aral, kahit pa kapalit nito ang sariling kamatayan. Hanggang ngayon, pinararangalan at inaalala ang kanilang dakilang ambag. Ang Kristyanismo, na minsang nagsimula bilang isang munting kilusan, ay lumawak na ngayon at yumakap sa bilyong tagasunod sa buong mundo, isang patunay sa katapangan ng mga unang mananampalataya. Itinuturo ng kanilang mga buhay na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng pagtitiis, katapatan at lakas ng loob upang manatiling tapat kahit sa gitna ng unos. Kung ikaw ay naantig sa kanilang paglalakbay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at isubscribe ang aming channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kasaysayang biblikal. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na episode.